Oh, huwag mong intindihin. Halika dito. Ginagawa ko na. Huwag na. Layo sa bayan. Sige. Dito tayo mag-inom. Pwede rin naman sa bahay mag-inom. Natuklasan ko lang na ang lugar na ito ay perfect para mag-inom tayo. Kuya Nam, nakakasawa ng mag-inom sa bahay. May sariwang hangin ako. Tapos kita ang lotus. Tapos amoy ng lotus pa. Mas masarap ang inuman, Kuya Nam. Dito ka lang, sandali lang ha. Tatawag ako ng pulutan. Iyan ang kulay ng Opo. manok. Salamat sa panonood ng video na ito. Kain na. Uy. Tulungan mo naman ako umangat. Di ko akalain yan. Romantic din si Kuya Nam, ha? Ang ganda ng lugar na ito para sa date. At saka, may problema ba? Bakit hindi ba pwedeng pag-usapan sa bahay kaya dito pa nag-usap? Narinig ko bang sinasabi mo na magplano-plano ng 5 beses? Kailangan ni Nam na magkita tayo dito para malaman ni nga na lumabas si nga. Grabe! Paano ba naman magplano ng ganyan? Ikaw ang nagpaalam na pupunta ka rito? Si Utmay, sinabi Sino si niya rin Utmi? yon. Diyos ko! Utmi, narinig mo ba Ne. ako? May sulat pa nga siya sa akin. Kita mag-usap! Alas 3 ng hapon sa lugar na numero FIMA, 1, 2, 3, 4, 5. Rothap Tourist Area. Ha? Bakit may address? Bakit kayong dalawa Tama nga. nandyan? Si Kuya Nam ay nagtakda ng appointment kanya Ha? dito. Si Namhem ba yun? Si Ok? May rin ba? Niloko na ni Ok. May Ang sinahay nga. sabi mo, ako, niloko Tama ako ka. ng mga bata. Kararating lang ni Hang dito. Dinala niya ako dito. Bumili siya ng mga pulutan. Pareho sila magkakasama ngayong Itong araw. mga bata na ito, kailangan kong umuwi at sermunan sila. Naglakas loob na mangloko. Tapos Huwag. na, tapos na. Huwag! Opo, tama na. Ngayon na nandito na si Nga, gusto ko na rin sana siyang kausapin. Alam ko na madalas magkita ang mga bata. Kami ni Nga. Pero Nga, wag mo akong isipin na lang. Mag-asawa ka na. Para hindi na mag-alala ang mga tao tungkol sa'yo. Nahihirapan ako. Nahihirapan ang puso ko. Pero sa buong buhay ko, hindi ko papakasalan si Nga. Mahal ko ang iba. Naiintindihan mo ba Nga? Gusto kong pakasalan ng iba. Kailangan mo akong intindihin Nga. Alam mo ba Nga? Ha? Hindi ko pakialam kung hindi mo papakasalan. pakasalan si Tran. Ang taong mahal mo ay iba. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko rin kailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan. Pero hinahanapan ako Nakakahiya. ng mga tao ng paraan para ipareha ako kay Nga. Nahihiya ako. Parang nagdadala ako ng problema o malas kay Nga. Kaya mo na huwag pakinggan ng sinabi ko. Isipin mo na lang hindi ako pumunta dito ngayon. Ne! Hahatid ko si Nga pa uwi. Mga bata, makikita nyo pa rin ako. Paano nyo naisipan na lokohin ako? Mag-subscribe sa channel Gian Migon. Oh, Hindi mo Diyos mamiss ang mga ko. napanood Grabe talaga itong dalawang ito. Nandito na rin tayo, tara na. Ay, sige. Mag-usap tayo. Bigla-bigla kayong nag-away. Tapos umalis. Wala na bang ibang paraan? Pero si Kuya Nam talaga, nagkakamali din. Dapat hinabol niya si ate nung umalis siya. Patay. Andali ba? Hala, magagalit sila sa akin pati si nakikita mo? nanay. Oo nga. Huwag ka nang mag-alala. Kung ano man nangyari, humingi na lang tayo ng paumanhin. Matatapos din yan. Hindi pwede. Sobrang magtatampo siya. Talaga? Ano na ngayon? Ano ang nakakaalam? Oo, tita naman. Patay na. Alam mo ba kung ano ang resulta? Bakit napakatagal? Ano ang nangyari? Wala kain na huwag nang maghintay. Mi, anong nangyari sa iyo, ha? Patay tayo dyan. Galit na sa akin si tita, ha?
Ano bang iniisip nyo? Balak mo bang gawing katatawanan si tita? Diyan? Busog na ba mga bata ngayon? Pinagtatawanan na ako ng mga tao. Ano bang pakialam nyo? Bakit ba kayo nakikialam? Tita, sorry na. Gusto ko lang naman na magkaroon kayo ni Tito Nam ng chance Para na mag-usap. Kasi wala naman akong gustong pag-usapan sa lalaking yon na malaki ang tiyan. Alam ko na. Gusto nyong mag-ina na paalisin ako sa bahay, hindi ba? Oo, wala pong iba, tita. Sa lahat ng oras, gusto naming mag-ina na nandyan ka kasama namin. Pero tita, kailangan mo rin alagaan ang sarili mong kaligayahan. Hay, gusto lang ng nanay ko at ako na maging masaya kayo. Kaya ganun lang ang ginawa niya. Patawad galing sa nanay ko at ako. Hindi naisip ni tita ang nararamdaman nyo. Pagod na ako. Lumabas na kayo mag-ina. Tama na. Sinabi ko nang lumabas. Oo. Ang tito, ayos lang. Pero kailangan ninyong mag-isip. Isipin ang sitwasyon ni Tita Hainga. Anong iniisip mo? Sino ang nag-isip ng unang laro? Oo. Ako yon. Sino ang nagpapanggap na sulat ni Kuya? Oo. Ako rin po. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan para kay Ukmay. Ha? Ang peke na pirma ay si Ukmay lamang. Siya lang ang may gusto ng buong bagay na ito. Kuya Nam, ang galing Ganun mo. ba? Ako ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata, kaya alam ko lahat. Malika ng hiya. Ngayon, Hindi ko alam kanina. Hindi ko alam kung may nasabi akong hindi maganda. pagdating ni tita sa bahay, pumasok siya sa kwarto at iyak ng iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Umiiyak ba ng husto si ate? Walang anuman. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Baka sakaling gumaan ang loob mo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya't saan man ako magpunta, ay malungkot pa rin ako. Hintay. Malungkot ako, kaya hindi nagtatagal ang relasyon ko. Kuya Min, ano na ang gagawin natin ngayon? Ako rin, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga usaping pag-ibig, sa tingin ko dapat ito ay nagmumula sa puso. Hindi ito pwedeng pilitin na lang. Ngunit nanay ko, si tita, si tito, paano na lang mabubuhay ng ganito palagi? Dido. Hi! Saan ka pupunta? Kakalipat mo lang sa trabaho? Saan ka pupunta? Ayos ka lang bahay. Pag walang pera, mamamatay ka. Pero hindi ka mamamatay sa lungkot. Ha? Pwede bang magtrabaho? Mabilis ring nakabawi si Koy. Dalawa. Hindi tulad natin. Malungkot sa isang tao ay malungkot. Buong linggo, buwang, taon, minsan buong buhay pa. Sige! Uy, Tito Jang, Tito Esta. Jang. Es la lista de hogares a los que les entregaremos medicamentos gratuitos por caridad. Mga bata, gamitin ang listahang ito para maayos at pantay ang pamamahagi. Opo, Sí. Tío, ¿cuándo vamos? baka sa simula ng susunod na buwan. Dahil panahon ng tag-ulan at madaling magkasakit, kaya maaga tayong mamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Oo, naiintindihan This ko. is crazy! Ming, sino ang kumain ng noodle? Noodle! Noodle! Min, tulungan mo siya! Tulungan mo siya! Anong nangyari sa kanya? Tulungan mo siya! Puntahan mo siya sa lugar 5. Kunin mo yung bag na may timba. Bilisan mo.
Ano yung nangyari sa kanya, kuya? Naglalakad ako, malapit sa tulay. Hayaan mo ako maglakad, kaibigan. Nahulog ako mula sa tulay. Diyos ko, ang sakit-sakit. Hindi ko kayang tiisin. Kailangan mo akong ihatid dito. Ang 3 maleta ng gamit ko ay naiwan ko sa mga kapitbahay sa tabi ng tulay. Huwag kang mag-alala. Ipinadala ko, buo pa rin. Wala nang problema. Ang mga tao dito ay napakamapagkakatiwalaan. Maraming salamat, kuya. Ayos lang. Sige, konting tiyaga lang. Pagkatapos linisin ang sugat, ay tatapalan ko ito. Bigyan som med 6 signaler och vad ni putten är mycket bättre. Salamat. Tapos na, huwag kang mag-alala. Karaniwan Kapag walang handa ka sakit. na, inumin mo ang gamot. Pagkatapos ay magpahinga ka. Tandaan, huwag masyadong maglakad para hindi maapektuhan ng sugat. At lalo na, mag-ingat sa impeksyon. Maraming salamat. Ngayon malas talaga ako. Dumaan ako sa kanto, tapos nahulog ako sa tulay. Pero nakita ko na halos lahat ng kahoy ng tulay ay bulok na. Napakadelikado. Tama ka, kuya. May namatay na rin doon dati. Anak ni Kuya Nam yun. Pero nuestra comuna aún no quiere reconstruir ese puente. Cada vez que paso, me muero de miedo. May mga bata bang namatay doon? Ang lungkot naman. Hindi pwedeng sabihin na pag may kran pwede nang buuin. Ang barangay natin ay mahirap pa rin. Ikaw ba ay taga-ibang lugar? Parang bago ka sa akin. Tama yan. Kakauwi ko lang dito para magbakasyon at nakita ko na ang tanawin dito ay napakaganda. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Philip Ha? Nguyen. Ibig sabihin, tita? Si Tita Q ka pala? Kaya pala kanina pa namin napapansin. Nakakaiba ang boses ni Tito. Si Tio ay nasa ibang bansa, pero parati siyang umuuwi. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya sa Vietnam, maraming lugar ang kanyang napuntahan. Pero ang lugar na ito, ang pinaka-naalala niya. Mga kaibigan, mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi niyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Kita-kits sa susunod na video. Kuya. Pauwi na ako galing trabaho. Nakita ko si Tio na tumutulak ng motor. Pero sa tingin ko, wala ng motor sa oras na ito. Sabi ni Tita, sige, uwi na tayo sa bahay ni Tito Namtam. Pwede ba, Tito? Ayos! Umupo ka at magpahinga. Diyos ko! Pihira lang magkaroon ng bisita sa bahay na ito. Kumusta na ang paa mo? Hindi pa ako lubusang magaling. Pero nandito na ako ng ilang araw. Swerte rin. Kasi natatakot akong mag-isa dito na masakit ang Pásame un paa. video. Si vas a soportar el dolor de una vez, entonces esperen a que le pase bien el dolor antes de irse. Pero bien, aún está frío. Y será poco a poco. Así que se Kung enfriará ganun, wala nang hihigit pa riyan. Kuya Nam, paano kung magrenta ako ng bahay mo ng 1 o 2 gabi? Maari ba? Sobrang galing. Kapag nandito ka, parang natural lang pero wala akong pera para sa upa. Uncle Koa, pakiatras ang ilang mga baka ni nanay. Nakatakas na sila sa kulungan. sige. Sasama ko Tito, sa'yo. Gusto ko rin Kailan sumama. tayo magkakaroon ng anuman? Oo nga, sige. Labas na lang tayo doon at panoorin. Tiyo, Hindi naman pwedeng iwanan. bilisan mo, Tiyo! Uy, Ay, naku, pumasok! Mga pumasok sa bahay, Kuya Jam, Kuya Jam! Lumabas at pumasok sa bahay, Kuya Jam, Kuya Jam! Oh, tulungan mo ako, Kuya Nam! Uy, pasok! Ano? Uy, si Kuya may Mag-subscribe gustong sa sabihin kay ate. Lala Pasok, School pasok! Channel para hindi makaligtaan ng mga kapanapanabik na video. Na-late ng kaunti. Opo, ako si Philip Nguyen. Nagkataon nandito ako para maglaro. Nakilala si Nam at si Min dito. Philip? Ha? Parang pangalan ni Tita Q yan, ha? Oo, tama. Ako ay isang balikbayan na kakarating lang sa bansa. Talaga? Tita Q? Alam ko kaagad. Maputi, guwapo. Uuwi ka ba dito para magbakasyon? Matagal ka bang manatili? Nung una, balak ko rin umuwi ka agad. Pero sa ganitong kalagayan ng paa ko, nandito ako sa bahay ni Kuya Nam ngayon. At- Ako si Hainga. Ito ang aking kapatid na si Nguyet. At ito si Utbi, ang anak ni Nguyet. Mas bata ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging ate. Parang ang tanda ko na.
Ano nangyari sa paa mo? Dumaan ako sa tulay sa dulo ng nayon, nadulas at bumagsak. Kaya ganito. Jitoy! Ang coincidence naman, nahulog rin ako sa tulay na yon. Hindi natatakot sa kahit ano, pero takot ako sa multo. Tuwing dumadaan ako sa gilid ng tulay na ito, para akong nanginginig. Pero parang gusto nang tumalon ng puso ko. Ahem, MP. At the time, masaya ngayong taon. Kung ikaw ay matalino sa buhay, huwag mo akong takutin na natatakot ako sa multo na maaaring ako ang managinip o ako ay bumagsak. Ay naku! Uy naku! Ay naku! Naku! Ay naku! Wala nang uniform! Wala nang uniform! Kamusta ka? Ito si Kay, hindi ko inaasahan. Dito pa lang ako dumating. Pero nakikisali na ako sa kasiyahan ng lahat. Langit, ikulong ang baka, ipasok mo. Ano? Ano ang masaya, kaibigan? Para sa lahat, ang bagay na iyon ay hindi masaya. Ngunit para sa akin, ay hindi pa ako nakaharap ng ganitong sitwasyon. Kaya napaka-espesyal nito. Kuya Ngam, ang dalawang babae sa tabi niya ay hindi pa kasal. Oo. Ganyan lang sila. Tapos pinalaki ang bunso. Sayang naman, isa ay maganda at banayad, ang isa ay masigla at puno ng buhay. Nga, nagpapaalala ka sa akin ng una kong pag-ibig. Kasing lively at charming kanya. Ano sa tingin mo? Diyos ko, ano bang sinasabi niya? Muli na naman siyang nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Diyos ko, ang bastos, grabe naman parang nakakatakot. Pero sabi niya, masaya at cute pa. Napaka-cute talaga niya dahil lang malapit ka kaya di mo napansin. Sa tingin ko napaka-espesyal niya.